Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga, nakarma na, sibak na. Nako, Diyos ko po, palasyo na bulaga. Aba, grabe. Boeing, Disbar, BBM, tumakas. Nako, yan po ang ating paalamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kababayan, no, bago po natin i-play yung ating main video, eto. Pasadahan po muna natin to. Itong si Manong Chavit Singson, mga kababayan, may matinding pahayag patungkol kay President Bongbong Marcos Jr. Aba, sinusuka na si BBM ng Ilocos Norte. O ito po kasi mga kababayan ang balita. Sabi po kasi dito ni Manong Chavit mga kababayan, no? Ayan. Sabi po dito, hindi Ilocano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kundi magnanakaw. Ayan klaro po yan hindi po tayo nagsabi niyan. Si Manong Chavit Singson, kababayan ni President Bongbong Marcos Jr. Hindi Ilocano, kundi magnanakaw. Naniniwala ba kayo? Na magnanakaw si President Bongbong Marcos Jr.? Or naniniwala kayo? Parang walang choice Or naniniwala kayo sa sinasabi ni Manong Chavit Singson? Parehas lang yun What I'm trying to point out, wala tayong pagpipilian kasi yun ang nakikita ng taong bayan. Diba? Whether we like it or not. Diba? Kayo mga loyalista, whether you like it or not. No? Yan po ang nakikita ng taong bayan patungkol po kay President Bongbong Marcos Jr. Sige nga, first impression nyo, sasambitin ko yung pangalang Marcos Jr. No? Buong pangalan niya. Ano ang papasok sa isipan ninyo? Diba? Magnanakaw din subukan natin President Ferdinand R. Marcos Jr. Yung pangalan, hindi pa natin memorya. Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan sa pahayag ni Manong Chavit. Sabi po dito, tumpak go, tumpak correct daw mga kaubayan. Like father, like son. Oo nga. Sabi po ni Laila. Sabi po ni Kev sa pambihira. Natawa talaga ako. Natawa talaga si Kevs, no? Thank you sa tawa mo, Kevs. Sabi po ni Dennis, correct kayo dyan. Mukhang lahat ng komento dito ay nag-agree po dito. Sabi po ni Becca, may tama po kayo. Iba-iba lang yung version pero isa po yung context ng mga comments. No? Wag na po nating basahin. Importante, nasabi ko na sa inyo kung ano po yung nararamdaman ng taong bayan at they agreed. No? Dito po sa sinasabi ni Manong Chavit Singson. Alright? So ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin to si Auntie Claire. Aba si Auntie Claire talaga ayaw tumigil. Ito, pasadahan natin to. Auntie Claire, pasok. Teka lang, wala pa. Ayan, pasok na Auntie Claire. Ang bagong Pilipino, hindi ipinagdarasal ang kamatayan ng kapwa. Ito ay gawain ng isang kulto. Gawain ng kampon ng kasamaan. Huwag po kayong Akala ko kampon ng Duterte ang sasabihin na naman ito magpa-register sa ganyang klaseng samahan. At dito magpa-register. Ano yan? Ano yan? Christmas pa? Yung mga nagre-register, diba? Saan ba tayo nagre-register mga kababayan? Sa mga Christmas party, diba? Sa mga club. Ano yan? Club. Anyway. Sabi po, ulitin nga natin, sabi ni Claire. Ito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang at lagi po nating tandaan. Ang bagong Pilipino, hindi ipinagdarasal ang kamatayan ng kapwa. Teka lang, dyan muna tayo mga kababayan. Hindi pinagdadasal ang kamatayan ng kapwa. Dito sa Samar, uso po yung sinasabing di ba? Kaway-kaway nga ng mga taga Samar, yung mga waray. Kaway-kaway. Di ba? Dito sa atin mga kababayan, normal lang po yung sinasabing, lalo na kapag galit ka. Di ba? Anong sinasabi? Sige nga, hulaan nyo kung anong sinasabi. Lalo na pag galit na galit ka talaga, may galit ka sa kaibigan mo, sa kung sino man, di ba? Mamatay ka. Di ba? Pero that is an expression. Expression lang po yan, mga kababayan. Okay? Mamatay ka. Ibig sabihin na mamatay ka unta. Meron pang ganyan. Mamatay ka unta. Di ba? So,
Ibig sabihin nun, mamatay ka sana. Pero expression lang po yun kasi sobrang galit ka na. Ganon din dito sa sinasabi ni Claire, no? Hindi daw ipinagdadasal ang kapwa na mamatay. No, depende yon kung mabuti yung ginagawa sa iyo or hindi. Lang ka naman mga kabayan, inaabuso ka na, hindi mo pa masasabing mamatay ka. Diba? For example lang, this is for example, educational purposes only mga kabayan. Huwag nyo namang seryosohin, di ba? Di ba? Galit na galit ka na dahil inaabuso ka. Hindi ka pa makakapagsalita ng ganyan. Minsan mga kabayan, pag puno na ang salop, dapat nang kalusin, di ba? So, ano ang masasabi niyo dito kay Auntie Claire? Mag-register daw pa kulto daw, no? Ano bang kulto? Yung INC? Kasi sinasabi ng iba, yung DDS, kulto rin daw mga kabayan. Kung ganitong kulto po ang meron tayo, no? Na lumalaban para sa katotohanan, magkano ba ang registration dyan at magpaparegister na ako? Diba? Wala Wala tayong choice mga kabayan. Eto lang. No? Eto lang ang mga organisasyon. No? Eto lang yung mga kinikilala na mga lumalaban sa korupsyon. Diba? Alangan naman doon pa tayo. Doon tayo aanib mga kabayan sa mga kurakot. Diba? Sa mga buhaya na nagpapahirap sa ating bayan. Diba? Ikaw talaga, Claire. Sabi naman po dito ni, ito si Lacson. Ito, banatan natin si Lacson mga kabayan. Sabi po kasi dito ni Lacson, ay grabe naman itong si Lacson. Teka lang, ayusin na ito. Sabi po dito ni Lacson, sana yun? Senator Lacson umaasa na ibabalik ba? Umaasa si Lacson mga kabayan. Umaasa si Lacson na ibabalik ni dating DPWH Secretary Bunuan ang perang nakurakot umano nito. Aba, may plano yata kayo. Diba mga kabayan, nakita na po natin. May pattern po silang sinusunod. Yung mga sangkot sa flood control, mga kabayan, nung investigasyon ng Blue Ribbon ni Lacson, alam niyo po ba kung anong nangyari? Diba? Nagbalik din sila. Nag-restitute din sila ng kinurakot nila. At anong nangyari, mga kabayan? Absuelto. Diba? Absuelto sila. Eto, nakikita na po natin dito mga kabayan, parang si Trillanes lang Eto, no? Eto, nakikita na po natin mga kabayan na ang patutunghayan nito ay maabsuelto dito si Bunuan. Magbabalik ng pera naninakaw. Pag nagbalik ka ng pera, for example, nagnakaw ka ng bilyon, nagbalik ka ng milyon, absuelto ka na. Kung nagnakaw ka ng milyon, magbalik ka ng hundreds of thousand, absuelto ka. Ganon dito mga kabayan. Ang sarap maging magnanakaw sa Pilipinas. Diba? Diba? Ang sarap maging magnanakaw sa Pilipinas, lalo na kung ikaw ay nasa gobyerno. Bakit? Tingnan nyo yan. Yung pattern. Diba? Bilyon ang ninakaw, milyon ang ibabalik, absuelto. Milyon ang ninakaw, 100,000 ang ibabalik, absuelto. Meron ka pang natitira. Pang happy-happy, pang party-party na yupa kayo. Nako. Sabi po ng ating mga kabayan dito, no? Hindi sapat, sabi po ni Consolacion, hindi sapat pagbabalik, ikulong dapat. Correct. Marami na po ang nagbalik, pero hindi naman nila kinulong. Yun lang ang problema dito. Tapos, gawing state witness. Pati yung sa inyo ni Soto, pati kayo pala meron kayong ibabalik. Sabi po ni Doris, no? Sabi naman ni Brian, ayos, ibalik, hindi ikulong, takota, baka kakanta ng leron-leron sinta. Oo nga Baka hindi lang leron-leron sinta ang kantahin nito. Wow, impressed to the people, Ping Lacson, kickback ka rin, no? Good luck, pagpalain ka nawa ni Judas. Si Judas pala magpapala kay Lacson. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video, isa pa. Eto muna si Remulla. Eto, pasadahan natin yung sinasabing selective justice ni Remulla. Remulla, pasok na nga. Teka lang Yan o.
reaction lang doon sa rally po na ginagawa ngayon ng INC in support of Sa rally daw. They were saying po na tila ginigipit daw po ang senador at selective justice daw po. Hindi po selective. No such thing. Hindi selective. It's not selective justice. Hindi talaga. Naniniwala pa ba kayo dito? Hindi selective. Okay, hindi selective. Okay. Mga ano lang, mga yung kumakalaban sa gobyerno lang yung ano natin. Pero it's not selective Hindi po selective ang tawag yan. Yung mga kumakalaban sa gobyerno, kakasuhan natin yan. Once na kakampi ka sa Duterte, kakasuhan ka namin. Okay? It's not selective mga kaubayan. Iba na po ngayon ang ibig sabihin ng selective justice. Inayupak na, pinagluloko tayo Harap-harapan tayong pinagluloko ni Remulla. Ay, nako. Kawawang Pilipino. Kawawang Pilipinas. No? Pag ito si Remulla hindi matanggal sa ombudsman, kawawa ang Pilipinas. What do you think mga karibin natin? Ay, nako. Ito, pasadahan na po natin. Ito si Sir Badong Aratiles, mga kabayan. Pasok ka. BBM, nagtataka. Bakit daw po nagkaroon ng rally? How concerned are Bakit you daw with po the nagrarally ongoing yung rallies INC? Tindi niyo talaga, Mr. President. Mr. President, Tindi lapit niyo talaga, po no? ulo niyo nga. Ibubulong po Babatukan. kasi sa inyo. Kala ko. Mr. babatukan. President naman, oo. Okay, pag-usapan din po natin, ito po yung mga akusasyon po ni Senator Marcoleta na yung pagpapakulong po sa kanya ay ang promotor po nito, walang iba kundi si Ombudsman Boying Remulla. No? At saka ito po, ayon din kay Senator Marcoleta, sinabi niya po yung dahilan kung bakit po gusto siyang mapakulong nito pong mga tao na to. At iba't iba pa pong kaganapan sa EDSA, no? Nakakapagod pero masaya, no? Masaya po tayo dahil sa wakas nakita po natin yung napakaraming tao sa EDSA. Nakita po natin yung talagang yung hindi na lang po, yung una siguro mga panay iglesia po yun, pero bandang huli nagsidating na rin po yung mga tinatawag nating Duterte supporter sa EDSA. Kaya hindi na po masasabi yan na purely INC. Talagang nagpasimuno lang po yung mga iglesia ni Cristo. Takantaka nga tayo rito kay BBM. Hindi po ba nakakatawa? Nakakatawa na po talaga itong ating nakatira sa Malacanang na paano niya naisip na magtaka, no? Nagtataka po kami sa inyo, BBM, parang clueless siya na bakit may rally? Ano ang dahilan? Wala po kayong kaide-ideya, no? Hindi po kinakailangan yan, Mr. President, na maging henyo po kayo sa politika. Ito po mga kabayan, akala ko si Boying yung gagawing caretaker. Ito pala may balita na mga kabayan, rekto. Itinalaga bilang isa sa mga caretaker. Isa. Sino kayang iba? Sa mga caretaker ng bansa habang nasa Canada si Marcos Jr. Teka, basahin niya natin to. Baka nandito yung iba no? Ito. Kasama rin sa mga itinalaga sina Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Ito ba yung nag-donate kay President Bongbong Marcos ng 247 million na donasyon para sa kampanya, mga kaubayan? Siya yata yun mga karbi. Correct me if I'm wrong At Labor Secretary Francis Tolentino. Ayan, bakit hindi si Boying? Hindi na pala pwede si Boying, mga kaubayan. Kasi independent body pala yung ombudsman, ina-expect kasi natin si Boying, no? Kasi grabe, parang presidente na si Boying, mga kababayan, kung umasta. Pakiramdaman lang po, kaya talagang masasabi po natin na tama po talaga yung pinagsasabi ni Vice President Sara Duterte na hindi talaga marunong mamuno si BBM, no? Talagang ako, hindi ko po alam kung may ganito po palang tao yung napakamanhid sa lahat. Wala po siya talagang idea, no? Wala po siyang ka-idea. Wala siyang ka-idea bakit nagagalit sa kanya yung mga Duterte. Si BP Sara, naalala ko lang po, no? Parang ganyan po yung reaksyon niya na hindi pala ako tinuturing na kaibigan ni BP Sara. Natatandaan niyo yun na mayroon siyang sinabing ganun na talaga parang nagtaka rin siya na bakit hindi siya itinuring pala na kaibigan ni BP Sara. Mr. President, wala na po ba kayo yung siguro common sense po? Pinakulong niyo po, Mr. President. Pinakulong niyo po yung tatay ni BP Sara doon sa dahig. O kung hindi man kayo nagpakulong, inalaw niyo po
no, bilang presidente po ng Pilipinas, kasi dalawa lang po yan eh. Is either kayo po ang nagpakulong kay Tatay Digong or inalaw ninyo na makulong. Kung sasabihin po ninyo, wala akong kinalaman dyan sa pagkakakulong, eh wala na po talaga kayong alam sa nangyayari sa bansa natin. Marami nga pong sasabi na inutil nga ang administrasyong ito, mga kababayan. Pero ito, si Auntie Claire, may banat na naman, mga kababayan. O putulin muna natin saglit si Sir Badong. Sabi po dito, Claire Castro, umapila na gumising na ang mga Pilipino. Aba, ang bagong Pilipino ay hindi na tutulog-tulog sa katotohanan. Gumising na po kayo. Naririnig ba ni Castro yung sinasabi niya? Gising na po ang taong. Kaya nga nandyan na sila, oh. Kung pwede nga lang kami pumunta dyan, pupunta kami. Kaso nga lang, ang layo eh. No? Nandyan na, mga gising na yan sa katotohanan. Hindi yan pupunta dyan sa EDSA kung diba, hindi yan magrarally ng ganyang karaming tao kung hindi gising ang taong bayan. Gising na po ang taong bayan. Manhid lang talaga kayo. Okay? Manhid lang talaga ang administrasyong ito. Di ba? Kasasabi lang ni Sir Badong na walang alam ang Pangulo. Ibig sabihin, manhid kayo. Diba? Manhid kayo. Okay? Hindi nyo naririnig. Kayo ang gumising. Kasi mga bangag pa rin yata kayo, gumising na kayo. Diba? Ay, naku ka, Claire. Okay. Ganito po to, no? Ano po katakataka dun? Hindi po ba nyo narinig na sinabi po ni Ombudsman na Boyeng Remulla na sasampahan ng kasong plunder ito pong si Senator Marcoleta? Alam niyo po, kahit sino po, ako hindi po ako miyembro ng INC, pero sumama po loob ko eh. No? Nakakasama po talaga ng loob. Pero maganda po itong sinabi ng INC. Tignan po natin kung tama po itong sinabi ng taga-ombudsman. Ang taga-pagsalita po ng INC si Edwil Salvala. Paano naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kaban ng yaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donasyon. Ito po kasi yung kinakaso nila kay Senator Marcoleta, no? Yung plunder dahil tumanggap ng 75 million. Alam niyo po kung period, ganito po yan, no? Tumanggap ng 75 million. Period. Pwede pong plunder yon kasi bawal pong magregalo eh. Di po ba? Bawal pong magregalo sa isang government official. Pero, tumanggap ng 75 million bilang campaign donation, lahat po ng politiko tumatanggap ng campaign donation. Tuloy po. Correct. Lahat naman sila, mga kababayan. Kaya nga lang, selective po, no? Selective po yung justice. Basta Duterte alay, Duterte parang 'di ba kakampi ka ng Duterte, kumakampi ka sa Duterte, yari ka. May justice kang makukuha mula kay ombudsman, 'di ba? Pero pag ikaw naman ay kakampi at tahimik ka lang tulad ni Lito Lapid, 'di ba? Tahimik lang, walang problema si Lito Lapid. Tahimik lang. Wala kang problema dahil kakampi ka ng administrasyon. May wala kang justice na makukuha kay ombudsman. Ito lang ng mga kumakalaban, okay? Yung mga nag-iimbestiga, lalo na nag-iimbestiga sa flood control, may justice talaga kayo. Kaya may injustice 'yun. May injustice kayo kay Boyeng Remulla. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan? Just comment down below. At syempre, wag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.